Matagal ng pangarap ni Maria at Alfred na marinig ang halakhak ng bata sa loob ng kanilang tahanan. Pero parang isinumpa sila ng tadhana o sadyang malupit lang talagang kapalaran dahil hindi sila mabiyayaan ng anak. Pero isang araw, lampas 40 na si Maria, bigla na lang may himalang nangyari. Baka naawa na ang langit sa kanilang mag-asawa o baka naman tumapat na sa tamang posisyon ang mga bituin. Basta isang araw, nanganak si Maria, malusog at napakagandang sanggol na lalaki. At ang mahalaga, ligtas silang pareho. Simula noon, puno na ng tunay na saya ang kanilang simpleng tahanan. Hindi sila magsawa-sawa sa pag-aalaga at pagmamasid sa anak nila na pinakahihintay. Minsan nga, pinapatulog lang nila ang sanggol, tapos titig na titig lang sila habang mahimbing itong natutulog. Hanggang sa mapapapikit na rin sila sa pagod, magkadikit ang balikat, parang ayaw maghiwalay kahit saglit. Lumaking matalino at mausisa si Joshua. Magaling siya sa school at palaging pinupuri ng mga guro sa talino at sipag niya. Sina Maria at Alfred siguradong sigurado. May mararating ang anak nila. Bata pa lang, kita ng uhaw sa kaalaman at ang pangarap na maabot ang taas ng tagumpay. Simpleng factory workers lang ang mag-asawa. Si Alfred sa maingay na planta at si Maria naman sa kantina ng pabrika. Pero ang pangarap nila, sana maging boss ang anak nila balang araw. Kaya kahit maliit ang kita, tiniis nila ang lahat. Tipid sa lahat, basta masiguro lang na masaya at maayos ang buhay ni Joshua. Pagkatapos ng high school, pumasok si Joshua sa isang technical university. Puno ng pride at tuwa sina Maria at Alfred. Grabe, ang galing ng anak natin. Hindi na sayang lahat ng pagod. Proud na sabi ni Maria. Ikinukwento pa nila sa kapitbahay at mga kaibigan ang mga achievements nito. Hindi rin sila madalas bumisita sa Maynila. Pinagkakatiwalaan nila si Joshua. Naniniwala sila sa disiplina at determinasyon ng anak nila. Pero isang araw, parang kulog sa kalangitan, lumabas ang katotohanan. Kailangang pumunta ni Maria sa Maynila para sa isang medical check-up. Na-refer siya ng doktor sa ospital sa Maynila. Pagkatapos ng appointment, naisip ni Maria, sorpresahin ko kaya ang anak kong si Joshua. Pagkatok niya sa pinto ng dorm ni Joshua, isang babae ang bumungad sa kanya. Halatang bagong gising, nakapambahay lang, gusot ang buhok at halatang nagmamadali. Nagkatinginan sila ni Maria, parehong nagulat, pero si Maria agad nagpakilala. Hinahanap ko po si Joshua. Ako ang nanay niya. Nahihiyang sambit ni Maria. Hindi nagsalita ang babae. Mabilis siyang nagsuot ng manipis na robe, binigyan si Maria ng natatarantang tingin. Tapos, tuloy-tuloy na umalis, iniwang bukas ang pinto. Medyo nag-aalangan pero pumasok si Maria. At doon siya parang binagsakan ng mundo. Ang gulo ng kwarto. Kalat-kalat ang damit. May mga basyo ng chichirya, abot langit ang kalat, may mga bote ng alak sa lahat ng sulok. Sa isang kama, may babaeng halos hubad, tulog pa, sabog ang buhok. Paglingon niya sa kabilang kama, napalunok siya. Si Joshua, ang anak niyang ipinagmamalaki, pero ngayon, lasing, magulo ang buhok, mamula-mulang mga mata, amoy alak at parang hindi makabangon. Nagulat si Joshua, pilit bumangon pero mukhang sumakit ang ulo niya, kaya bumagsak ulit sa unan. Doon sumabog ang galit ni Maria. Ilang taon na niyang kinikimkim lahat. Ngayon, hindi niya nakinaya. Pumalo ang kamay niya sa pisngi ng anak. Namula agad ang balat. At isa pa, habang tumutulo ang luha niya, sumisigaw siya. Hindi niya na napigilan ang sakit sa puso niya. Pambihira ka, Joshua! Para saan lahat ng sakripisyo namin? Umiiyak at galit na sabi ni Maria. Para dito? Para sa mga bote ng alak at babaeng kung sino-sino? Habang kami ng tatay mo nagtitiis sa gutom, ikaw naman naglalasing at nagpapakasasa. Ma, anong ginagawa mo dito? Wala namang pasok. Birthday ng kaibigan ko at nagsaya lang kami. Lasing at paos na sagot ni Joshua. Nagkandabulol pa sa pagsasalita si Joshua. Amoy alak, wala ng respeto sa sarili. Walang inaksayang oras si Maria. Pinalayas ang natutulog na babae.
Pinatayo si Joshua at ang kaibigan niya. Pinilit silang maligo ng malamig. Si Maria, habang nanginginig sa galit, nilinis ang buong kwarto. Tinapon lahat ng bote, tinupi ang mga damit, winalis ang kalat. Tapos may dumating, isang babaeng nasa 40s. Seryoso ang mukha, suot ang salamin. Ang dorm supervisor. Kayo po ba si Maria? Nanay ni Joshua? Ayos, perfect timing. Kukunin niyo na ang anak niyo ngayon din. Matapang ang tono ng supervisor. Nagulat si Maria. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Nag-aaral po siya dito. Pasensya na ma'am, pero malubhang paglabag ang ginawa ng anak ninyo. Hindi lang ngayon, matagal na naming binabantayan. Diretsong sabi ng supervisor at walang pasintabi. Tumindig ang dorm supervisor, matalim ang tingin, malamig ang boses, parang yelo. Naaprubahan ng expulsion niya. Nasa mesa ko ng order. Parang binagsakan ng mundo si Maria. Nang hinang tuhod niya, napaupo siya sa pinakamalapit na upuan. Parang umikot ang buong paligid. Umaalingaw-ngaw ang tenga niya. Expulsion? Pero nakisama lang naman siya sa mga kaibigan niya. Sino bang hindi? Bakit agad-agad? Gulat at utal na sabi ni Maria. Napabuntong hiningang supervisor, kunwari may simpatya pero halatang peke. Kung yun lang sana, di sana matagal ko na siyang pinagsabihan lang. Pero hindi, matagal na siyang dapat na expel. Araw-araw lasing, magulo, kung sino-sinong babae ang dinadala rito. Kalat, ingay, abala sa lahat. Pagkasabi nun, tinalikuran nun si Maria at basta nalang umalis. Naiwan siyang tila na ubusan ng hangin. Napayuko siya, nanginginig ang balikat habang tahimik na umiiyak. Saka dumating si Joshua, tahimik, iwas ang tingin sa ina. Alam na niya, alam na ng nanay niya ang lahat. Ma, bakit ka umiiyak? Mahina at puno ng pagsisisi na tanong ni Joshua. Hindi sumagot si Maria, nakabaon ang mukha sa mga palad niya. Pigil ang hikbi, pero damang-dama ang bigat ng loob. Ma, maayos pa to. Next year, babalik ako sa school. Makakabawi ako. Pangako, sabi ni Joshua at pilit ngumiti. Pero ano ang silbi ng pangako kung sirang-sira na ang tiwala? Napabuntong hininga si Maria. Wala na siyang masabi. Wala ng sermon. Wala ng tanong. Umuwi na tayo, Joshua. Doon natin pag-iisipan lahat. Mahina at pagod na sabi ni Maria. Kinagabihan, sumakay sila ng bus pabalik sa probinsya. Tahimik, parehong walang kibo. Sa bahay, hinarap ni Joshua ang kanyang ama. Si Alfred, parang bagyong nagkukulong. Maitim ang mukha, mahigpit ang kamao. Bumagsak ang tanong niya na parang martilyo. Anong nangyari? Anong pinagagagawa mo sa Maynila? Hindi mo na kami naisip. Abay, anong klaseng anak ka? Galit at nanginginig sa galit na sabi ni Alfred. Hindi agad nakasagot si Joshua. Nakayuko lang, umiiyak si Maria sa kusina, nakatingin sa kawalan sa may bintana. Sorry, patawad. Sisimulan ko ulit. Babawi ako. Pangako, aayusin ko ang buhay ko. Sabi ni Joshua at puno ng pagsisisi. Kung ayaw mo na mag-aral, yan ang desisyon mo. Pero simula bukas, sasama ka sa amin sa pabrika. Pilit pinakalma ni Alfred ang sarili, pero nangingibabaw pa rin ang galit. Trabaho sa pabrika? Sa baryo? Sukli lang ang kita ron. Sumabog sa galit si Alfred. Ano? Sukli lang? Buong buhay ko, sukli lang ang pinaghirapan ko para makapag-aral ka. Kung ganyan ang tingin mo sa pinaghihirapan namin ng nanay mo, lumayas ka sa bahay kung sukli lang din pala para sa'yo. Pero sa totoo lang, alam ni Alfred, hinding-hindi niya kayang paalisin ang anak niya. Galit lang yon, dala ng bigat sa dibdib. Pero mukhang tinamaan si Joshua. Pagkalipas ng ilang araw, kahit halatang mabigat sa loob, naghanap ng trabaho si Joshua sa pabrika. Hindi siya nagtagal. Ilang linggo lang, dumating na ang draft ng notice niya. Matapos ang ilang taon sa serbisyo militar, bumalik si Joshua. Matipuno, tila mas matured na, pero malamlam ang mga mata. Wala nang ningning, wala nang pangarap. Hindi ko na kailangan ng diploma. Kaya ko nang mabuhay kahit ganito lang. Sabi ni Joshua na walang emosyon.
Wala nang pagtutol ang mga magulang niya. Matatanda na sila, pagod na, tinanggap na lang nila ang desisyon ng anak nila. Buhay niya yan, desisyon niya. Kalaunan, nagdesisyon si Joshua na magtrabaho sa Hilaga. 1 buwan lang sa bahay, 6 na buwan sa malalamig at papanganib na lugar. Shift worker. Kumikita naman siya, paminsan-minsan, nagdadala ng pasalubong at kaunting pera para sa mga magulang. Tahimik na lang sina Maria at Alfred. Nakangiti pero malalim ang iniisip. Hindi ito yung pangarap nila noon para kay Joshua. Pero at least, maayos ang buhay kahit papaano. Hanggang isang araw, may inuwi si Joshua na isang babae. Si Claire, cook sa kantina sa site nila. Nagsimula lang sa landian, nauwi sa totohanan. Nagpakasal ang dalawa. At dahil sawa na raw sila sa magulo at bundok na lugar, nagdesisyon silang sa bahay na ni Joshua tumira. 4 na silang nakatira ngayon sa maliit na 3 silid na apartment. Masikip, oo, pero tiis. Hindi naman tumutol sina Maria at Alfred. Tinanggap nila si Claire bilang tunay na anak. Si Maria, todo alaga. Luto ng paborito ni Claire, payo sa gawaing bahay, kwento ng karanasan. Si Alfred tahimik lang pero laging handang tumulong. Sana raw, sa tahanan nila, matagpuan ni Claire hindi lang ang tirahan kundi pati pagmamahal at pagkaunawa na baka hindi niya naranasan sa ibang bahagi ng buhay niya. Pero si Claire hindi man lang umiti. Ang mga labi niya kumunot sa pagkairita. Halatang hindi siya masaya. Para kay Claire, ang tumira sa ilalim ng bubong kasama ang matatandang magulang ay hindi masayang pagsasama, kundi abala, istorbo. Ang gusto niya, sarili niyang tahanan. Lugar kung saan siya ang tunay na reyna, malaya, walang sumisita. Gusto niya ng katahimikan kung kailan niya gusto, o kaya'y malakas na tugtugan kung trip niya. Pero saan siya kukuha ng ganong sariling bahay? Pagbalik sa bayan, nagtrabaho si Joshua sa local construction management. Hindi nga lang milyon ang kita, sapat lang. Si Claire naman, hindi ganun kasabik magtrabaho. Laging may dahilan para manatili lang sa bahay. Alam mo, mas makabubuti kung ilipat na lang sa mas murang lugar sina mama at papa. Tapos yung matitira sa pera ng apartment, down payment natin sa sarili nating bahay. Hindi natuwa si Maria at Alfred. Bakit sila aalis sa bahay na ilang dekada nilang minahal at inalagaan? Doon nagsimula ang bangungot. Unti-unting nawala ang maskara ni Claire bilang mabait na manugang. Unti-unti, lumabas ang totoong ugali. Kaya niyang sigawan si Maria. Nakakainsulto kay Alfred. Minsan, 6:00 ng umaga, lakas ng tugtog. Hindi nagluluto, hindi naglilinis. Lakad lang, gastos ng gastos, gamit ang pinaghirapan ni Joshua. Para sa kung ano-anong walang saysay na bagay. At nang sinubukan ni na Maria at Alfred na sabihin kay Joshua ang totoo, "Ay, ma, pa, wag niyo na siyang istorbohin. Hindi ba kayong marunong maglinis o magluto? Dati naman wala si Claire. Nagagawa niyo ang lahat. Tugtog lang yan. Ba't ba natutulog pa kayo hanggang tanghali?" Tanghali daw, 7:00 pa lang umaalis si Joshua. Doon pa lang nagsisimula ang araw ni na Maria at Alfred sa gutom at ingay. Sinubukan din kausapin si Claire pero, "Tingin nyo? Papayag ako sa drama nyo? Ako pa ngayon ang problema." Isang araw, nasagad na si Alfred. Kalma siya madalas, pero ngayon, hindi niya nakinaya. Maaga pa noon, si Claire, gaya ng dati, binuksan ng TV ng todo ang lakas. Tapos sa kusina, relax na relax, may kape at tinapay pa. "Mag-impake ka na! Isama mo si Joshua at lumayas kayo sa bahay ko!" Galit na sigaw ni Alfred. Pero si Claire, ni hindi man lang nagulat. Nagkibit balikat lang habang humihigop ng kape. "Ay, si asawa ko mismo nagsabing dito ako titira. Baka ikaw ang kailangang magpa-check up ng BP, Lolo. Baka ma-stroke ka dyan." Tamad na tono na sabi ni Claire. Anong karapatan mong magsalita ng ganyan sa akin?" Nanginginig ang boses ni Alfred. Hindi na siya tumagal sa kusina. Halos naglalakad na hinihingal pabalik sa kwarto. At doon, nanginginig pa rin ang tinig niya habang ikinikwento kay Maria ang nangyari. Naluhan na rin si Maria at nanginginig ang boses habang nagsasalita. "Hindi na rin ako makatiis. Mamayang gabi, kausapin natin si Joshua. Harapan, kung ayaw niyang ayusin to,
Umalis na lang sila. Pero ang usapang iyon, hindi na nangyari. Pagkatapos ng alitan kay Claire, lumala ang pakiramdam ni Alfred. Tinawagan ni Maria ang ambulansya pero huli na. Wala na si Alfred. Sa isang iglap, nawala ang puso ng tahanan. Hindi makapaniwala si Maria, si Alfred. Ang lakas ni Alfred, hindi man lang siya nakaramdam ng sakit noon. Siya nga ang laging nasa ospital. Akala niya siya ang mauuna. Pero hindi, siya ang naiwan. Simula noon, halos hindi na lumalabas ng kwarto si Maria. Yakap ang lumang litrato ni Alfred habang tahimik na lumuluha. Samantalang si Claire, balik sa dating ugali. Maingay ang bahay, parang walang nangyari. Si Maria wala nang pakialam. Parang bigla siyang tumanda ng sobra. Dating matatag, ngayon marupok na. At si Claire, tila naging reyna ng bahay. Wala nang sagabal, walang pumipigil. Umalis ka na lang, ma. Wala ka lang silbi. Nakakabigat ka na lang. Malamig na malamig ang tono na sabi ni Claire isang araw. Wala man lang sulyap, wala ni isang patak ng awa. Pinatapon si Maria sa labas tulad ng isang basura. Gabi na, hating gabi na halos. Tag-ulan, malamig ang panahon, ang hangin, parang kutsilyong humihiwa sa balat. Doon sa may bench sa tapat ng building, nakaupo si Maria. Niyakap ang sarili, nanginginig sa ginawa't sakit. Wala siyang ibang inaasahan, kundi si Joshua. Sana ipaglaban mo ko, anak. Mahina at halos pabulong na sabi ni Maria. Wala na si Maria sa lakas. Wala nang lakas si Maria, pati na rin sa pag-asa. Isang bagay na lang ang kinakapitan niya, ang pagdating ni Joshua. Baka sakali, baka maipagtanggol siya ng anak, baka mapagsabihan si Claire. May ilang mga dumaan, napalingon, nagtakat na awa. Babaeng matanda, basang-basa, nanginginig sa gitna ng ulan. Lola, bakit po kayo nandito sa lamig? Tanong ng isang babae. Lumabas lang para magpalamig. Nahihiyang nakangiti, nasabi ni Maria, pero puno ng paitang boses. Hindi niya maamin, hindi niya kayang ikwento na siya ay pinalayas ng sariling manugang sa sariling bahay. Hanggang sa dulo ng kalye, may pamilyar na anino. Si Joshua, nakakunot ang noo. Ma, anong ginagawa niyo dito? Naiinis ang tono na tanong nito. Anak, pinalayas ako ni Claire. Sinigawan ako tapos itinulak palabas. Mahina at nanginginig ang boses na sumbong ni Maria. Pero ang sagot ni Joshua, hindi nagulat, hindi nagalit. Wala ring lambing. Oo, tumawag si Claire. Sinabi niyang nabasag mo raw yung paborito niyang tasa. Anak, aksidente lang yon. Naguhugas ako, ang daming hugasin. Nahulog lang at hindi ko sinasadya. Sige na, tara na. Ni hindi siya matingnan sa mata, nasabi ni Joshua. Inakala ni Maria na sasamahan siya ni Joshua. Papagalitan si Claire, ipaglalaban siya. Pero hindi ganun ang nangyari. Pagdating sa bahay, si Joshua pa ang humalik kay Claire sa pisngi. Si Claire, masayang ngumiti at sumunod agad sa kusina kung saan may naamoy na masarap na ulam. Si Maria, tahimik na sumunod. Pakiramdam niya, bisita siya sa sariling bahay. Nang makita ni Claire si Maria, kunot ang ilong, parang may naamoy na hindi maganda. Pero walang sinabi, bumulong lang ng kung ano-ano na hindi marinig. Kumain ka na lang sa kwarto mo simula ngayon. Ayokong pinapanood kang kumain. Mataray, nasabi ni Claire. Hindi na tumingin pa si Claire habang nagsasabi ng ganoon. Yung kamay mo kasing nanginginig, may nalalaglag na mumo, nakakadiri. Si Maria pilit na kinain ang hinanda, dahan-dahan, maingat, pero ang katandaan ay hindi maitatago. May nalalaglag pa rin paminsan-minsan. At sa isip niya, mas mabuti pang ang sa kwarto. Doon, walang nanghuhusga. Mabilis na lumipas ang mga araw. Isang buwan na lumipas, si Maria bihira nang lumabas ng kwarto. Kung lalabas man ay kapag kailangan-kailangan. Iwas sa gulo, iwas kay Claire. Si Joshua, abala, trabaho sa umaga, uwi sa gabi, ni hindi man lang sumisilip sa ina. Isang araw, pumasok siya sa kwarto ni Maria. Natuwa si Maria. Akala niya may maikling usapan, kaunting kamustahan. Pero, diretso si Joshua at walang emosyon.
Tungkol sa titulo ng bahay, baka pwedeng ilipat na sa pangalan ko. Ako naman din ang tagapagmana. Nagulat si Maria at halatang nasasaktan. Anak, buhay pa ako. Kampante namang napangisi si Joshua. Hindi naman kita pinalalayas, pero para hindi na magkaproblema sa papeles sa hinaharap. Basag ang tinig ni Maria. Ibig mong sabihin, hinihintay mo na lang akong mamatay? Isang luha ang kusang lumabas sa pisngi ng matanda. Hindi na siya makapagsalita. Ba naman, sabay lakad paalis, wala nang paliwanag. Magdamag na umiiyak si Maria. Nagpabalik-balik sa matigas na sofa. Lahat ng alaala, bumalik. Ang anak nilang noon na ipinagmamalaki. Naipasok sa prestihiyosong universidad sa Maynila. Saan sila nagkamali? Nakalimutan na ba ni Joshua kung paano magsakripisyo ang isang ina? O sadyang binaliwala na lang? Kung si Claire ang pumatay kay Alfred sa sakit at dalamhati, ngayon si Maria naman. Kung hindi nangyari ang lahat ng to, siguro buhay pa si Alfred. Hindi siya dapat naunang nawala. Hindi ganito dapat. At doon, dumating ang desisyon. Tahimik, matibay. Lalayo na lang ako. Baka sa langit, muling magkita kami ni Alfred. Mahina, pero determinadong sabi ni Maria. Bago magbukang liwayway, tahimik ang lungsod, natutulog ang mag-asawang Joshua at Claire. Si Maria, bit-bit lang ang maliit na bag, tahimik na lumabas. Ang lungsod ay binabalot ng malamig na hangin. Ang mga ilaw ng lansangan parang nagluluksa. Walang direksyon ang mga hakbang ni Maria. Gusto lang niyang umalis. Malayo, wala nang balikan. At kung saan-saan siya dinala ng mga paa. Sa huli, sa harap ng isang lumang gusali. Halos abandonado na. Luma, amoy lumot at basa. Pumasok siya sa loob. Walang tanong, walang takot. Gusto niya lang humiga, magpahinga. Kahit saglit, kahit doon na, tuluyang makalimot. Dahan-dahang itinulak ni Maria ang unang pintuan na nadaanan niya. Umingit ito, parang matagal nang hindi nabubuksan. Sa kabila ng tunog ng kalawang at kahoy, pumasok siya sa isang munting silid. Dito, tila may taong minsang nanirahan. Mga taong pinilit gawing tahanan ang lugar na ito. Isang pagsubok na gawing komportable ang isang gusaling halos wala ng buhay. Ngayon, ang tanging bakas ng nakaraan ay isang lumang sofa na luy-luy na ang kutsyon, isang mesang nakatagilid at isang aparador na kulang na ng isang pinto at puro gasgas. Pero ang ikinagulat ni Maria, hindi ito kasing sagwa ng kanyang inaasahan. Wala halos alikabok, walang sapot ng gagamba. Malinis sa kabila ng lahat. May nakatira pa kaya rito? Tanong niya sa sarili. Tiningnan niya ang mga bintana. Basag-basag, ngunit buo pa rin. Bagaman natakpan na ng usok at dumi. Tao po. May tao po ba? Mahina ang boses at nag-aalangan. Walang sumagot, ang tanging tugon ay ang katahimikan ng lumang gusali. Pumasok siya ng marahan, isinara ang pinto sa likuran niya na muling umingit. Umupo siya sa lumang sofa. Isinandal ang likod sa matigas nitong sandalan. At bago niya namalayan, napapikit siya, nakatulog. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakatulog siya ng may bahid ng kapayapaan. Ngunit maya-maya, may yumugyog sa kanyang balikat. Hindi marahas, pero may diin. Hoy! Sino ka? Gulat na gulat si Maria. Nagmulat siya ng mga mata at agad siyang kinilabutan. Isang dambuhalang matandang lalaki ang nakatayo sa harap niya. Marumi ang pananamit, punit-punit na jacket. May mga butas ang pantalon. Mahaba at gusot ang ubanin nitong buhok at may makapal na puting balbas. Isang palaboy, isang taong kalye. Si Maria ay halos hindi makakilos sa takot. Anong gagawin niya? Wala siyang lakas upang tumayo o tumakbo. Hindi niya kayang lumaban. Pasensya na ho. Nakatulog ho ako at hindi ko sinasadya. Mahina na sabi ni Maria. Ngumiti ang lalaki at mabait ang tinig. Nakita ko nga. Sabay tingin sa mukha ni Maria na puno ng pagod at lungkot. Aba, sabihin mo nga. Wala ka na bang ibang mapagpapahingahan? Magiliw at hindi agresibo na tanong ng lalaki.
Napayuko si Maria. Ewan ko na po. Wala na siguro. Tumango ito at mabagal nagsalita. Ganun ba? Di pareho lang pala tayo. Huwag kang matakot. Nanginginig ka pa sa lamig. Hindi kita sasaktan. Magtitimpla ako ng kape para sa atin. Kita ko at ginaw na ginaw ka na. Sa kabila ng anyo ng lalaki, may kakaibang init sa mga mata nito. Hindi galit o kasamaan, kundi malasakit. Maria, ako si Maria. Mahinang sabi niya nang may ngiti sa mga labi. Ako naman si Tomas. At least ngayon. Sabay kindat at bahagyang natawa. Bakit mo sinabing at least ngayon? Nagtatakang tanong ni Maria. Dahil wala akong naalala. Wala ni isa. Ni pangalan ko nga dati, hindi ko maalala. Habang nagsasalita, pinilas ni Tomas ang sirang upuan sa gilid at kumuha ng tuyong kahoy. Inilagay niya ito sa isang maliit, kalawangin at lumang kalan na hindi napansin ni Maria kanina. Mula sa kanyang sako, inilabas niya ang mga payak niyang pagkain. Isang kapirasong tuyong longganisa, matigas na bahagi ng tinapay, isang pasang-pasang mansanas, kaunting gulay na laylay na ang dahon, at ilang garapon ng murang delatang pagkain. Minsan binibigay ito ng mga tendera sa palengke, lalo na pag nalalapit ng expiration. Nagpakulo siya ng tubig gamit ang itim sa usok na kettle. Mula sa isang plastic container, kumuha siya ng 2 baso. May basag sa gilid pero malinis. Nilagyan niya ng mumurahing kape at ibinigay kay Maria. Sige Maria, kumain ka muna. O kahit kape lang kung ayaw mo. Mahinang tumanggi si Maria pero kumulo ang kanyang tiyan. Salamat Tomas, pero hindi pa ako gutom. Ngunit patuloy sa pagtunog ang kanyang tiyan. Isang tunog na hindi niya na maitago. Napangiti si Tomas. Kahit kape muna, uminit lang ang katawan mo. Sige na. Kinuha ni Maria ang baso, uminom ng isang higop. Mainit, mapait, mumurahin, pero ang init nito ay tila umabot hanggang sa kanyang puso. Parang may gumaan, parang may sinag ng pag-asa. Dito ka na ba talaga nakatira, Tomas? Mahinang tanong ni Maria. Oo, simula nung tag-init. Dito ako nagkamalay ulit sa tabi ng ilog. Basag ang ulo, walang maalala. Ikinuwento ni Tomas na minsan nagising na lang siya sa gilid ng isang ilog, may sugat ang ulo. Walang maalala. Wala kung sino siya, saan siya galing o kung bakit siya napunta roon. Hanggang sa may dumating, 2 lalaki, parehong palaboy rin. Sina Roy at Manuel, naghahanap lang daw ng lambat para sa pangingisda pero siya ang natagpuan. Dala ng awa, binuhat nila si Tomas, dinala sa abandonadong barracks na yon, binigyan ng lumang damit, pinahiga at inalagaan. At mula noon, doon na nagsimula ang bagong buhay ni Tomas. Isang buhay na wala sa alaala pero puno ng pag-asa na baka sa mga araw-araw may madiskubre siya. O baka makahanap ng bagong kahulugan. At ngayon, sa mismong sulok ng mundong ito, 2 kaluluwang parehong pinagtaksilan ng mundo ang biglang nagtagpo. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagpasya na si Tomas, na sa panahong yon ay hindi pa niya kilala ang sarili bilang Tomas, na pumunta sa istasyon ng pulisya, umaasang matutulungan siyang matuklasan kung sino talaga siya. Ngunit bago pa man siya makapasok, isang batang pulis ang sumigaw sa kanya. Ininsulto siya, tinawag siyang lasenggerong palaboy. Binalaan pa siyang ipapakulong kung hindi siya lalayo. Lubos na nasaktan at nainsulto si Tomas. Umalis siyang bitbit ang pagkadismaya at tuluyang isinuko ang pag-asa na may makakatulong sa kanya. Hindi na niya sinubukang muli. Umaasa na lang siyang muling babalik ang kanyang alaala. Ngunit lumipas ang 2 araw na pagala-gala siya sa lungsod at ang kanyang isipan ay nanatiling blanko. Ang sakit ng ulo ay bahagya lamang humupa. Ngunit wala pa ring bakas ng kanyang pagkatao. Sa 3 araw, muli niyang nakasalubong sina Roy at Manuel, ang 2 palaboy na una niyang nakilala sa tabing ilog. Tinawag nila siyang Tomas sapagkat nila kailangang may pangalan siya. Inanyayahan nila siyang tumuloy sa isang abandonadong barracks kung saan sila pansamantalang naninirahan. Doon siya tinuruan ng 2 kung paano mabuhay sa kabila ng kawalan,
kung paano makahanap ng pagkain, maiwasan ang mga otoridad at mapanatili ang init ng katawan sa malamig na gabi. Lumipas ang ilang linggo, dumating ang Setyembre. Nagpasya sina Roy at Manuel na tumungo sa probinsya kung saan inalok sila ng isang magsasaka ng trabaho kapalit ang pagkain at maliit na sahod. Siyempre, agad silang pumayag. Ngunit si Tomas, dahil sa kanyang edad ay hindi nakasama sa alok, kaya't naiwan siyang mag-isa sa barracks, nalulungkot at nag-aalala kung paanong makakaligtas sa paparating na taglamig. Ngunit wala siyang ibang mapuntahan. Habang tahimik na nakikinig si Maria sa kwento ng matandang lalaki, naramdaman niya ang masinhing awa at koneksyon sa kanyang kapalaran. At hindi nagtagal, matapos ang ilang sandaling pag-aatubili, ibinahagi ni Maria ang kanyang sariling dinadala. Ang ibig mong sabihin, pinalayas ka ng sarili mong anak at manugang mula sa bahay na ikaw mismo ang nagtayo? Tanong ni Tomas at unti-unting nagdilim ang kanyang maamong mukha dahil sa galit. Anong klaseng anak yan? Dapat dinala mo na lang sa mga pulis ang halimaw na yan. Pero anong sasabihin ko sa kanila, Tomas? Wika ni Maria, halos hindi makatingin sa kanya. Nahihiya ako magsumbong laban sa sarili kong anak para ko na ring inaamin na nagkulang ako sa pagpapalaki sa kanya. Tinitigan siya ni Tomas nang may pag-unawa. At paanong balak mong mabuhay ngayon, Maria? Saglit na katahimikan. Hindi ko alam, Tomas. Sagot niya, halos pabulong. Tinitigan siya ni Tomas nang may pangunawa. At paanong balak mong mabuhay ngayon, Maria? Saglit na katahimikan. Hindi ko alam, Tomas. Sagot niya, halos pabulong. Tumango si Tomas, may bigat sa puso. Alam mo, Maria, hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang meron ako ngayon. Pero may natutunan ako sa lahat ng to. Gaano man kabigat ang dinadala, kailangang mabuhay. At ang gusto ko ay isang kasalanan. At ang pagsuko ay isang kasalanan. Pagkatapos ay ngumiti siya ng banayad at tiningnan si Maria sa mata. Alam mo, Maria, manatili ka na lang dito sa akin. Pero hindi rin yata tama to, Tomas. Sagot ni Maria, namumula ang pisngi sa hiya. Isang babae at isang lalaki, magkasama sa iisang bubong. Ako'y matanda na, Maria. Sabay tawa ni Tomas. Wala na akong hiya-hiya at hindi ako masamang tao. Oo, wala akong alaala pero malinaw pa rin ang isipan ko. Napangiti ng kaunti si Maria at sa sandaling yon, tila may naalis na mabigat sa kanyang dibdib. Maraming salamat, Tomas, sabi niya at hindi na niya napigilang mapahikbi. Palihim niyang pinunasan ang luhang biglang bumalong sa kanyang mga mata. Hindi niya kailanman inakala na sa kanyang katandaan siya ay isang magiging palaboy. At doon nagsimula ang panibagong kabanata sa kanyang buhay. Isang masalimuot ngunit puno ng pag-asa. Isang araw, hindi na kinaya ni Maria ang bigat ng damdamin. Nagdesisyon siyang bumalik sa kanilang bahay, hindi para bumalik, kundi upang kunin ang kanyang mga dokumento at passbook sa bangko na siyang pinaglalagyan ng kanyang pensyon. Ngunit pagkakatok niya pa lang sa pinto, malamig na tinig ng kanyang manugang ang sumalubong sa kanya. Hindi siya pinapasok, hindi rin ibinalik ang kanyang mga gamit. Wala kang iniwan dito at wala ka nang babalikan. Malamig na sabi ng manugang niyang si Claire, sabay sabing napalitan na rin ang mga kandado. Umiyak si Maria buong maghapon. Ang kanyang dibdib ay tila pinupunit ng kawalan ng hustisya. Pilit siyang pinatahan ni Tomas. Hayaan mo na, Maria. Isumpa na lang natin ang pensyon na yan. Kung ganid sila sa pera, sana mabulunan sila. May makakain pa naman tayo at may nahanap akong makakapal na damit sa tambakan para sa'yo. Makakasurvive tayo. Pero Tomas, humahagulgol si Maria. Hindi ito normal. Hindi dapat ganito ang buhay natin. Alam ko, Maria. Malungkot na sabi ni Tomas. Pero anong sinabi ko sa'yo? Huwag kang susuko. Magtiis tayo, magtiwala at sa huli, hindi tayo pababayaan ng langit. At ganoon nga ang kanilang naging pamumuhay sa loob ng barracks. Magkasama, magkaalalay. Ngunit nang dumating ang Disyembre, sumiklab ang matinding lamig. Ang maliit na kalan ay halos hindi na makayanan ng ginaw. At isang araw, si Tomas ay nilagnat ng matindi. Nanginginig, inuubo at hindi na makabangon. Kailangan niya ng gamot, kailangan niya ng tulong, ngunit saan sila kukuha ng pera?
Sino ang tutulong sa isang walang ID at walang pera? Isang gabi, nahipo ni Maria ang noo ni Tomas at halos mapasigaw sa init. Hindi na to biro, aniya sa sarili. At sa kabila ng takot at kahihiyan, nagpasya siyang balikan ang kanyang anak para humingi ng tulong. Malamig ang paligid, may bahagyang hamog. Si Maria ay nasa labas ng gate, nanginginig sa lamig, hawak ang isang lumang bag. Anak ko, Claire, patawad kung iniistorbo kita pero hindi ko na kayang mag-isa. Ilang minuto ang lumipas, walang sumasagot. Sa wakas, bumukas ang ilaw, lumabas si Claire sa balkonahe, kasunod si Joshua. Ano na naman yan, ma? Akala ko ba tapos na tayo? Hindi ako humihingi ng tahanan. Hindi ko na rin hinihingi ang pensyon. Ang hinihingi ko lang ay tulungan niyo ako. May sakit si Tomas at baka mamatay siya. Tomas? Yung matandang mukhang adik na nakatira sa barracks? Anong pakialam namin sa kanya? Hindi siya masamang tao. Siya lang ang tumulong sa akin nung itinapon niyo ako. Hindi ko kayang makita siyang mamamatay dahil lang sa lamig at sakit. Wala siyang pamilya. Wala siyang alaala. Wala kaming maitutulong. Huwag ka nang babalik dito. Umalis ka na. Isinara ni Claire ang pinto. Si Maria nanatiling nakaluhod habang pumapatak na ang ulan. Pagdating sa ospital, si Maria ay halos mawalan ng malay, nakapwesto sa may gilid habang si Tom ay isinusugod ng mga doktor. Nakita siya ng isang matandang nurse. Kamag-anak niyo po ba ang pasyente? Hindi po, pero siya lang ang meron ako at ako na lang din ang meron siya. Sagot ni Maria. Hindi siya pwedeng i-admit kung walang pangalan at ID, pero... Teka, parang kilala ko siya. Sandali lang ha, tatawagan ko lang ang admin. Sabi ng nurse. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Si Maria ay nasa upuan, may hawak na rosaryo. Dumating ang isang lalaking nakaputing Amerikana. May kasamang abogado at doktor. Maria, gising po kayo. Marahang iminulat ni Maria ang mga mata. Dok, kumusta na po si Tomas? Napangiti ang doktor. Mas mabuti na po at may magandang balita rin po kami. Na-identify na namin siya. Hindi po Tomas ang tunay niyang pangalan. Ano po? Sumingit ang abogado. Siya po si George Esguera. Isa siyang kilalang negosyante at CEO ng Esguera Group of Companies. Nawawala siya halos 5 buwan na. May reward pa nga ang alok ng kumpanya para sa makakapagbalik sa kanya. Nanginginig sa gulat si Maria. Hindi ako makapaniwala. Si Tomas? Siya pala ay... Nagkatrauma siya sa ulo. Isang hindi malalim na sugat pero tumama sa bahagi ng utak niya, kaya pansamantalang nawala ang memorya niya. Pero salamat po sa inyo at buhay pa siya. At unti-unti na pong bumabalik ang kanyang alaala. Paliwanag ng doktor. Pagpasok ni Maria sa isang private room, si Tomas ay nakaupo na sa kama. Medyo payat pero malakas. Si Maria ay nasa gilid, nahihiya, nangingiti, nakatitig si Tomas sa kanya. Maria, ikaw pala yan. Patawad kung hindi kita agad naalala. Pero sa puso ko, alam ko may utang na loob ako sa'yo. Ikaw ang naging liwanag ko sa dilim. Nangilid ang mga luha ni Maria. Hinawakan ang kamay ni Tomas. Tomas, kahit na wala kang alaala nun, mas naging totoo ka pa kaysa sa sarili kong pamilya. Maria, mula ngayon, wala ka nang iintindihing lamig, gutom o panlulumo. Gusto kong manatili ka sa tabi ko. Gusto kong alagaan ka. Maraming salamat, Tomas. Ikaw ang himalang hindi ko hiniling, pero ibinigay ng Diyos. Malawak na hardin ng isang eleganteng bahay. Si Maria ay nakaupo sa duyan, may hawak na aklat. Lumapit si Tomas, bit-bit ang 2 tasa ng tsaa. Mainit na tsaa para sa reyna ng aking tahanan. At para sa hari ng aking kapalaran. Nagkatinginan sila, may katahimikang puno ng damdamin. Isang marahang hangin ang dumaan, tila'y bulong ng langit. Sa gitna ng lahat ng pait, luha at pag-asa, may natatagpo ang liwanag. Hindi lahat ng nawawala ay nawawalan. Minsan ang pagkawala ay paraan para muling matagpuan ang sarili at ang tunay na tahanan. Hindi sukatan ng yaman o kapangyarihan ang tunay na pagkatao ng isang tao. Sa oras ng pangangailangan, ang puso't malasakit ang tunay na kayamanang nagbibigay saysay sa buhay.
Hindi lahat ng itinapon ng lipunan ay walang halaga. Minsan, sila ang magiging sagot sa panalangin mo. Maging mabuti kahit kailan ay hindi ito mawawalan ng saysay. Sapagkat sa tamang panahon, ang kabutihang ipinunla mo ay aanihin mo sa paraang hindi mo inaasahan. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.